So, anyway. Teka lang, ha? Ha? Hindi tumatawag yung anak ko, eh. Saglit lang. No? Isko Moreno. I'm on TV. Oh, see? Ayan, oh, that's Julius. Ano ba yan? You want McDo? Tita, that's your classmates? No, it's not my classmates. They are my co-workers. Papa Duty yan. Tosgas. Masaya na po kaming sa maliit naming kaparaanan na makagaang sa buhay ninyo. So anyway, teka lang, ha? Ha? Hindi tumatawag yung anak ko, eh. Saglit lang. No? Isko Moreno. Hi, Drake. What are you doing? I'm on live. I'm on television. Huh? Yeah, I'm on television. Hello. Hi. What are you doing? Oh, look at the camera. I'll show you something. I'm on TV. Oh, see? Ayan, oh, that's Julius. Ano ba yan? Oh, there they are. Ayan. Ano ba yan? Oh, Papa. Yes. Hello, I need to see. What? Where I could put to my glasses. What? Papa. What? Oh, Papa. What's this? My nose. What? Why is orange? Why is it orange? Oh, because of the lighting. Ba't daw orange yung ilong ko? Kayo talaga, Julius, ha? Yan, ha? Hindi lang netizen ng pumapasi sa inyo, ha? Yung oiliness. Ngayon, anak ko na. Macdo. You want McDo? Tita. Chicken or French fries? Wait. Hey, I'm on TV. Let me work. Come on, faster. I'll go to Macdo. You want to order McDo? Ano, French fries? You like French fries? Or say hello to everybody. Say hello. That's your classmates? No, it's not my classmates. They are my co-workers. What? What? No, I'm not talking to you. You're not talking to me. Oh, who are you talking with? Okay na, babay na, anak. Oh. Okay. I'll go to Macdo. Okay, you ask Minda. Pa! Minda. Teka lang, mga kababayan, ha. Father duty to. Ano to? Father duty to, father duty. Ne, makisuyo nga. McDo daw yan. Sige po. Okay. Okay, what will you say to Minda? Thank you, Minda. Say bye to Lenny. Bye, Lenny. Bye. Oh. Okay, bye. Bye. Bye, Isko Moreno. Bye, Isko Moreno. I love you. Love you. Yan na. Sesya na, mga kababayan. Ano yan? Papa Duty yan. Tosgas. Dali ako, French fries. Bagay, ba't nalaman na may sweldo na ako? O, nasaan na ba tayo? Okay. Kababayan. Again, una, I would like to ito muna. Unahin ko muna to. Excited ako. May sweldo na ako.
Si Julius, wala pa sweldo. May sweldo na kayo? Wala pa? Nga. Malapit na yan. Ano ba sabi nila? Sinabi ko na DTR ko pero... Okay. Kayo naman pala may problema eh. Pero may sweldo na ako. Alam niyo mga kababayan, magkano sweldo ko? Apakalaki. 122,000. 122,000. Ang sweldo ko. Plus, kanina natanggap ko na rin ang rata na 28,000. Ito, gusto ko lang share sa inyo. Excited ako. Ito ang una kong sweldo bilang mayor ng Maynila. Papainom ako! Thank you very much sa inyo, mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa inyo sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Kayo mapaglingkuran bilang alkalde. Sulit. Laki na sweldo ko. 140,000 din halos yun. Kasama na. May grocery na. Tutuwa na. May pambili na ng gatas, diaper. Yan. Okay. Maraming salamat, City Treasurer. Anyway, again, welcome to our capital. May nakasulat na kagad. Ordinance number 55, prohibiting on drinking liquor in public places. Galing ni Julius, nakahabol. Nakahabol. Ang bilis, ang bilis. Ngayon, di ba ba may mga nahuhuli ng pulis? Ito yung pinatutupad yung 55-55. Sabi, ito mga pagtatalo, maganda to pagtatalo. Sabi nung nahuli, halimbawa lang ito, kunwari ito, classroom. Sabi nung nahuli, ako'y umiinom lang dito sa tapat ng bahay ko. Nandito naman ako sa tapat ng bahay ko kasi si Cristinorio yung nahuli. Yung po yung lawyer namin. Si Atty. Cristinorio, ang director ng Civil Registry. Ayan. Susumbong kita kay inang. Halimbawa, nahuli si Cristinorio. Abogado. Di ba? Taga Talisay, Talisay, Batangas, kaklase ko sa law school. Siya na po ang director ngayon ng Civil Registry. Nahuli. Sabi, tapat naman ang bahay ko wala naman ito parang amin din. Sagot! Ang tanong, may paglabag ba si Atty. Cristinorio sa Ordinance 5555? Ito ay sa tapat lamang ng bahay niya. Nasa bangketa lang. Halimbawa, pintuan ng bahay niya, bangketa, doon sila nag-inuman ng mga kaibigan niya. Hinuli ng pulis. Tanong, may paglabag ba sa ordinansa si Atty. Cristinorio? Lawyer pa, sample lawyer. Sagot, opo. Bawal po yun, Atty. Cristinorio. Kasi po yun ay considered public place. Okay, maliwanag o. Lumabas ka ng bangketa. Ito ngayon, maraming pagtatalo pang isa. Ali. Iskinita. Maraming pagtatalo yan. Sabi naman si Julius. Julius Lonen, ang aming head ng PIO. Dumating siya, mga barkada niya, kasi birthday niya last week, so nagpainom siya ngayon. Iskinita, Iskinita. Looban. Uminom siya. Hinuli ng pulis under Ordinance 5555. Tanong, may violation ba si Julius? Sagot, opo. Bakit? Public place po yun. Kahit siya iskinita. Bawal po yun.
Pero for the record, never ko kinumit yun. Defensive! Halimbawa nga lang, parang classroom. Parang classroom. Halimbawa naman, si Fernan, tuwan-tuwa. Si Fernan Bermeo, tuwan-tuwa. Dahil napapirma niya yung malalaking kumpanya ngayong araw na ito para makakaroon ng trabaho na ang mga senior citizen na pangarap ko sa mga lolo't lola natin at PWDs. Natuwa! Nag-celebrate! Si Fernan, medyo malaki yung bahay nila. Diba? May garahe. May garahe. Sosyal. Nagtawag ngayon ng mga kasama niyang empleyado, treat niya, pagtapos ng office hour. Para talaga sa classroom no? Tanong, nakabukas yung gate ng garahe. Tapos sila nagiinuman sa loob ng garahe. Tanong, hinuli ng pulis. Meron bang kasalanang ginawa si Fernan Bermejo under Ordinance Number 5555? Sagot, wala po. Bakit wala? Drinking in public place Teka. Nakabukas lang yung pintuan. Parang bahay lang yun. Pero sila ay nagiinuman sa loob ng pribadong property. Kasi hindi naman public place yun. So, naiintindihan nyo? Doon na nagkakatalo. Yung kaso ni Attorney Chris Tenorio, halimbawa lang wala siya kaso at kaso ni Julius Leonen ay pareho. Pero yun ay kasi nasa labas ng bahay. Yung kay Fernan, mukhang nasa labas ng bahay kasi nakabukas ang gate. Pero ang inuman nila ay sa loob ng property line. Private property line. Tanong, violation? Wala. Si Julius at saka si Attorney Chris Tenorio ay maaaring pagbayarin pag napatunayan ng 50 pesos hanggang 200 pesos. Pero dahil sila recidivist, naalala ko tuloy si Justice Sandoval dahil sila paulit-ulit, maaari silang iharap sa husgado at napatunayan, maaari silang makulong ng hanggang 2 buwan hanggang 2 buwan o hanggang 6 na buwan. Mayor, ordinansa lang yan? May kulong? Abay, opo. Pwede pong may kulong ang ordinansa. Ano ba ang ordinansa? Batas. Saan epektibo ang ordinansa? Ay, nakapaloob lamang hanggang sa nasasakupan ng isang lokal na pamahalaan. Within your territorial jurisdiction. Yan po ang bisa. Epektibo ang isang ordinansa. Diyan lang yan. Ngayon, tanong. Ito maganda. Sa kanto ng Mayon at Espanya, may nagiinuman sa kalye. Yan Ito kasi marami ring confusion dito. Sa kanto ng Mayon, Espanya, dito sa may Maynila, yung PLDT, yung area na yun. Sa Mayon mismo. Tanong, hinuli ng Manila Police District yung mga nagiinuman sa kalye. Hinuli. Ang tanong anong kaso? Ang tamang sagot daw, hindi, sabi ng pulis, Ordinance 5555. Maganda? Pwede? Posible? Tanong, may bisa ba ang panghuhuli ng Pulis Maynila doon sa kanto ng Mayon? Sagot, wala. Bakit? Dahil ang i-implement ng Pulis Maynila ay Ordinance 5555. Mayon is Quezon City. Ligtas.
Pero boundary lang halos ng Manila. O, tanong, epektibo ba ang batas ng Maynila sa Mayon? Hindi. O kaya walang karapatan manghuli ang aming pulis ng violation ng Ordinance 5555 sa labas ng jurisdiction ng lungsod ng Maynila. Naintindihan niyo po mga kababayan, kasi marami nag-aaway, marami nagtatalo. Ayan, marami rin ang aabuso. Ito sana natutunan to ng mga pulis. At sana matutunan din ng ating mga kababayan. Ordinance 5555. So, may natutunan ba kayo mga kababayan? Opo! Palama! Saya nyo No, masaya lang talaga kami ngayong araw na to kasi what a day. No? It's Friday, it's traffic, umuulan. No? Grabe. Pero masaya kami kasi maraming mga kababayan natin na alam mo yung mabago mo lang yung buhay ng tao. So anyway, maraming salamat sa Diyos at binibigyan niya tayo ng kalakasan ng katawan upang harapin itong mga bagay nito. So muli sa inyong lahat, ayan po gagawin natin linggo-linggo. Isip tayo ng mga batas ng Maynila. Ayan Ordinance 5555. Ayan naman. Next week, tingnan natin Anti-Littering Ordinance. Para walang pagtatalo. Okay? May question pa sa comments. Okay. Ano po kung sa veranda, harap ng eskinita? Beranda. Ang beranda ba'y bahagi ng bahay? Ang beranda ba? Kasi maraming uri na ng beranda ngayon. Ang beranda ngayon, nasa bangketa na. See? Kaya mag-iingat tayo sa pagsagot. Kung ang beranda, lanay, ay within the property line ng private property, pwede. Pero kung yung birabirandahan, lanay-lanay, kunwari, pero yung lanay ay bangketa na. Ay mukha lang lanay ng bahay kasi in-extend na yung bahay. Dinakma kayo. Kahit ba may gate ho yun, kahit nalagyan nyo pang bakod yun, basta ho yun ay bangketa, huli kayo. Sok pa kayo sa oblo. Tasikwent yan. Pagka hindi kayo nagtino, may kalalagyan pa kayo, hoyo. Sok pa sa oblo. Sige, may mga tanong kayo. Ano pa? Anong phone-in question? Comment ng netizen. Opo, Professor, may natutunan po kayo. Hindi. Ang gusto lang namin, napag-isip-isip ko at napagtanto-tanto ko para yung mga tao alam nila yung anong dapat nilang sundin. Ano yung dapat nilang parang guide. Wag na hindi kayo masabihan. Kumbaga, at least, meron palang ganung batas. Akala ko okay lang. Bakit okay lang? Kasi yung kapitbahay ko ginawa nung isang araw, nagkakaraoke pa nga ang ingay-ingay. Bakit siya nagawa? Bakit ako huhulihin? Yan. Kaya, at least magkalinawan. Kasi yung mga ganyang konting kuskus balungus na yan, talagang nagkikreate siya ng away kapitbahay. Sa sasakyan daw po, pwede ba? Sasakyan, kotse, wala namang batas na nagbabawal. Pero, tingnan ninyo, may ginagawa. Si Fernan Bermeo. Ang direktor ng Peso. Sa loob ng kotse, may kasamang iba. At medyo may kalaswaan. Yung kanilang ginagawa. Sa loob ng kotse. Maaari silang sitayin at papanagutin. Tawag ko, ano yan? Kung di ako nagkakamali, at Chris, public scandal.
Ano? Public? Grave scandal. Grave scandal. Ayun, abogado ho yun. Ako hindi. Ayan. May ganyan kanina. Ayun, may ganyan daw kanina. Okay na nyo? What an example. Okay? Kung uminom ka sa garahe mo pero yung isang paa mo nakalabas sa kalsada. Okay. Papatulan ko to. Okay. Saan yun? Saan yun? Ayun. Saint Sedlaw-More. Kung uminom ka sa garahe mo, pero kung isang paa mo nakalabas pa sa kalsada, huli po ba? Huli! Ang kulit din ng mga netizen no? Talaga, maisip mo pa yun? Naisip mo pa yun, lalabas mo, no mo ka. Paano kaya yun? The longest din this is it eh. Hi Sit, happy watching. Okay. Ganda ng lecture nyo, Yorme. We are all aware of the ordinance. Thank you at least eh. Ano ginagawa sa loob, Yorme? Rachel Angeles. Fernan, ano ginagawa mo sa loob ng kotse? May kasama kang iba. Ano nga naman ba ginagawa? Tama naman yung tanong. Hindi naman komo nasa loob kayo ng kotse, meron na kayong ginagawang iba. Maaaring kayo'y nag-uusap na. Masyado kayo malisyoso eh. Pwede naman ipaliwanag sa sa pulis. Nakakatuwa talaga si Yorme kapag nagtuturo. Ang saya siguro nito sa klase. Babalik na ako school. Kasi pangarap ko pagdating ng araw mag-teacher. Hindi naman kaila yun. Magaling profesor. Stepping on the line. Jay Chongson. Stepping on the line. Nga naman tama naman. Parang basketball lang. Outside. Yan. Okay yan, Yorme. Para hindi na magkainuman sa kalye at iskinita. Yan. Ito, pero pag nakaparada po sa labas ng bahay ang kotse tapos doon uminom, bawal din po ba yun? Talaga naman, Diyos ko, no? Maipilit lang, bawal! Public place nga eh. Di ba? Anyway, kung nakasara, ito magandang tanong ang hindi nyo tinanong. Nakasarado ang kotse. Di ba? Umiinom ka. Hindi nakikita. Naku, baka makalusot ka pa. Di ba? Kasi, hindi ko alam si Atty. Chris naman ng lawyer extension daw ng bahay ang kotse. Hindi ko alam kung tama yun. Pero, basta I think, the law is very clear. Ordinance 5555. Public places. Para ka nakalabas yung isang kamay mo, sabay ng kampay ng alak. Hedrick Cañeda Saison. Talaga naman. May ordinansa po ba kapag sobra-sobra na sasakyan, wala namang maparkingan? Wala po. Magbenta ka na lang ng kotse. Ayan. Yorme. Teka. Yorme, paano pag may okasyon tapos sa labas ganyan gawain pero may permit naman? Ayan! That is a good question. Kung kayo'y binigyan ng permiso ng pamahalang lungsod, pwede ho. Dahil may okasyon. Yan sige. Paano sa rooftop ng building? Isa pa itong tologis. Siyempre, hindi pwede. Pwede. Kasi private nga. Loloko mo naman kami. Loko-loko rin mga netizen, Talaga naman, natatawa ako sa inyo, yung mga thinking ninyo. Yorme, masingit ko lang. Magkaka-chance discuss na no spitting law. Wala pa. Shout out, Yorme, Ryan Paul. Ihina ko, di ako makabitaw. Panood ba kita? Namimiss kita. Rose San Antonio. Hi, Rose. Tama yan, yan. Tamo si Kristan Tapuro. Tama yan, Yorme, para iwas gulo at krimen. Yan. Kasi that is the logic behind the law. Para maiwasan ang kaguluhan. Talagang letma ko. Bawal mag-park sa kalsada pero kapag inuman sa loob ng sakyan. Watching here in New Zealand. Yorme, pa-shout out Bobby Bautista.
Very well said, Chris MBTC. Ayan. Mayor, yung araw-araw na pagkanta ng karaoke, bawal po ba? Kasi dito sa amin, wala nang ginagawa, kanta araw-araw. Yan. At titingnan natin kung may batas para dyan. Laban dyan, I mean. Okay. Ito magandang tanong. Paano ang inuman ay sa labas ng kalye, nagtayo ng lona, pero may basbas ng barangay? Huli pa ba din po ba yun? Opo. Kasi hindi po barangay ang nagbibigay ng permit. City government. Kasi ang ini-implement, city ordinance. Hindi naman street na sinabi ng NBC. Ayoko nang basahin yung street. Para wala ma-open. Saka para maproteksyonan din yung mga netizen. Yung mga nagtatanong na baka mamaya maka-open din sila ng kapitbahay. Basta importante lang is the facts, or the problem, and the law, or the solution, and facts. Parang ganun lang tayo.